this life, oh, that you've given me. I look at what I have and not at what I don't. You bless my life with. When I think of all the things that you have done for me, how can I be still? When I start to praise, I can feel the worries fade away. 'Cause it's a good day. This is the day that you have made, so it's a good day. Yeah, it's a good day. You give. Now for the sa last part po natin ng message is the Laodicean Church. So chapter 3 of the book of Revelation, beginning from verse 14 to 22. So babasahin ko po mga kapatid para magkaroon po tayo ng background. To the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Purihin ng Lord, mga kapatid, sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Tignan mo yung katabi mo, batiin mo siya. Bago ka umupo, sabihin mo, congratulations. You made it. Di ba? Nakarating ka. Sige po, makaupo na po kayo. Bakit ko pinapa-congratulate ang mga kapatiran na nakakarating sa church? Well, this is a victory, mga kapatid, to worship the living God. Masaya dahil sama-sama po tayo sa pagpupuri, paglilingkod sa Lord. Tigit sa lahat, marami pong mga tao sa totoong buhay ay hindi na po naabutan ng umagang ito. Marami po kinuha na ng Lord. Ang iba naman, nagising marahil, nasa ospital, nasa kulungan. Pero tayo mga kapatid, mga biyaya ng Lord, at sometimes we neglect, parang binabaliwala po natin. Pero alam niyo po, lahat ng mga bagay na dumadating po sa atin, yan po ay biyaya ng ating Diyos na buhay. Kaya manapa, lagi po nating pasalamatan ng Lord, mga kapatid. Amen? So, sa hindi po pagtatagal, diretso na po tayo sa salita ng ating Panginoon, and I hope you bear with me. Medyo papaunahan ko na po kayo, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano ako ididil ng Lord. Paano ko maidi-deliver ang salita ng Lord sa pinakamagaan na salita, pinakamagaan na mensahe. Dahil kahit ako po, nung inaaral ko po ito, maraming beses ko na po itong nabasa at na-preach. But, mula pa yata nung Lunes o nung hindi ko matandaan, nung nire-review ko po siya, talagang may mga times na hindi ko mapigilan, na talagang medyo kinikilabutan at halos maiyak po ako. Dahil medyo matindi po yung message ng Lord. At ngayon ko lang halos na, anong tawag dito, nakakain ng husto yung salita ng Lord patungkol po sa Laodicea Church. Now, ang Laodicea Church, mga kapatid, ay isang iglesia na kung titignan po natin, parang normal po siya.
Pero ito pong iglesyang to, sa 7 iglesia na sinulatan po ni Saint John, ito po yung tumanggap ng pinakamarahas na rebuke o pagsasaway sa ating Panginoon. At wala kang mababasa po dito na commendation ng ating Lord. Wala kang mababasa dito na tipong may maganda sila halos na nagawa. Siguro meron naman, pero hindi siguro naging sapat sa pamantayan ng Diyos para sila ay i-commend. In fact, yung 6 na iglesia, kahit po sila ay may mabigat ding kasalanan, sila po ay may mga magaganda ring kinomend ng ating Panginoon. At ang Panginoon, wala siyang nakita na sabi sa English yan, yung praiseworthy, yung papuri sa iglesyang ito. Pagkos, ironically, mga kapatid, yung kabaliktaran. At itong iglesia na ito, na pinaniniwalaan po, mga kapatid, na isa sa pinakamayaman na iglesia doon sa 7 churches, ay sa harapan ng Lord, mga kapatid. Actually, ito yung patay ng iglesia. Spiritually dead, mga kapatid. Now, ang pag-aaralan po natin ay hindi lang po ito ancient letter o sinulat para sa kanila. Well, basically para sa kanila po yun, mga kapatid. Pero ito po yung may mensahe ng propesya o a prophetic message na sumasalamin. Nagre-reflect po ito, mga kapatid, sa modernong mga Kristiyano. Kagaya po sa panahon po natin. Now, tignan po natin muna ang background or backdrop ng history nila para mas ma-establish po natin yung pag-aaralan po natin, makita po natin kung gaano katindi at bakit gano'n yung sulat at paglalathala ng Panginoon kung sino siya at kung ano yung iglesia ito, mga kapatid. Now, as we understand this city, mga kapatid, we will be unlocking also the kind or kinds of words na ginamit ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, ang Laodicea, hindi po siya a small-time city. Big-time city po ito when it comes to wealth. When it comes to fame, magaling at mauhusay yung mga tao dito. Ito po ay located sa Asia Minor din. Dito po ngayon ay nasa modern Turkey. Now, hindi niya yung Turkey ngayon, mga kapatid. Maunlad po yung Turkey. So, hindi natin alam kung ano po yung nangyari dahil ang nagsimula ng ng Panginoon. But it's so bad na ang Turkey ngayon ay isang country. So, yun yung naging problema. But then, ito rin ay sasalamin, mga kapatid, sa pagiging Kristiyano natin. Dapat malalaman natin yung pinakalalim ng mga sinabi dito ng ating Panginoon. Una, ang iglesia nito, mga kapatid, ay mayaman when it comes to money. Bakit? Sa kanila po kasi, sa kanilang lugar, nandun po yung kabar o yung pera o yung sentro ng pagbabangko. Siguro yun yung term ko, mga kapatid. Yung banking system ay isang sistema po yan na kung saan during the ancient time, pag meron bang gano'n, ang mga tao ay maganda ang ekonomiya. Parang sa atin, di ba? Yung World Bank, yung utangan ng pera ng buong mundo. Po natin Pilipinas. Kaya nung nagkaroon po, siguro maraming mga 80-60 according to the history, nagkaroon po ng malakas na lindol sa kanila at yung city po talaga ay nawasak. Ang kagandahan po dito, hindi po sila humingi ng tulong mula po dun sa Roman Empire o sa Roman government para po ayudahan sila. Nakatayo po sila, mga kapatid, na build nila yung kanila pong syudad na maayos at maganda dahil meron talaga sila may pagmamalaki when it comes to wealth. So, kaya nila. Kaya nga,
yung salita mismo ng Panginoon ay motto po nila yun eh. Yung sabi mga kapatid ng Lord na we need nothing. Sinasabi ganun ng iglesia nito, hindi ka kailangan ng kahit na ano. Wala kang kailangan. Bakit? Kasi kahit sa kanilang affairs, nag-reflect na po yun mga kapatid. But ironically, hindi po ganun ang gustong marinig ng Lord sa iglesia nito. Kasi sa Panginoon, bagamat sinasabi nila na sila'y mayaman, sila'y wealthy, dahil kung wala naman ang Diyos mga kapatid, sila'y baliwala. But then and again, sa 17, because you say I am rich, you become wealthy and need of nothing. Yan yung pinaka-motto po nila eh. Now, makikita nyo ito na nagre-reflect din sa maraming mananampalataya. Pero bago natin yan didiretsuhin, mamaya ipapalawig ko yan sa inyo. Pangalawa, ito ay kinumpronta ng ating Panginoon sa kanilang kalagayan dahil ang kanila pong pag-iisip ay kapag ikay pinagpapala when it comes to material, ikaw ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Yun yung gustong wasakin na kaisipan ng Lord. Kasi maraming mga mayayaman, wala naman talaga sa kalooban ng Lord. Ang iba naman, mga Kristiyano na mayayaman, o kaya maganda ang estado sa buhay, hindi naman sila umaayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa mga kapatid, when we go back to the ancient times, sa kanilang lugar, meron po silang tinatawag na black wool industry. Sila po yung pinagmumulan ng black wool. At yung black wool ay extraordinaryo po yun during their time. Parang mga purple wool, sa kanila yung black. At very expensive po yun mga kapatid. So nagpo-produce po sila nitong garments na ito at binibenta nila ito throughout the Roman Empire. So just imagine, ang laki ng sakop ng Roman Empire, sila ang mga exporter nung ganong kamamahal na black wool. Kaya nga, in contrast doon po sa sinabi ng Lord, buy from me. Sabi niya gano'n, bumili kayo sa akin ng white garments. In contrast sa kanilang kaisipan, dahil ang kanilang mindset ay eto yung yaman, yung black wool, yung black garments ang mahalaga. Sabi ng Lord, hindi. Ang mahalaga, bumili kayo sa akin ng puting damit. Okay? Now, dito po mga kapatid sa city na ito, ang kanila pong mindset ay nababalutan sila o binabalutan sila ng syudad sa panlabas na kaanyuan. Yun yung gustong sabihin ng Lord sa kanila na hindi yan ang patakaran ko. Bagkos, ang Panginoon makita natin na hindi lang labas ang gusto niyang balutan sa atin, bagkos sigit sa lahat, yung panloob po nating katauhan. Yun po yung pinakamahalaga. Sabi po yan sa Isaiah, sa chapter 61, verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in God, for He has clothed me with the garments of salvation. That's the first one. The garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness. So here, ang black wool ay nagre-represent po yan, mga kapatid, sa human style of salvation, human style, mga kapatid, of security. Ang black wool ay nagre-represent sa human righteousness, which is unrighteous in the sight of God. But in the Bible, binigyan po sila, mga kapatid, ni Kristo na ating Panginoon ng isang puti o ng isang puting robe ng katuwiran ng Diyos. So, here's the contrast. Makikita nyo na kagad. Yung meron ang iglesyang ito, mga kapatid, yun naman ay wala sa, yung nais ng Lord na nasa kanila ay wala po sila. Pero yung gusto nila, mga kapatid, when it comes to material, when it comes to wealth, yun yung hinahabol po nila madalas. Number 3, mga kapatid, sa historical background, famous po ang Laodicea sa tinatawag na medical school. Background po nito, pag i-check nyo po, marami pong mga mahuhusay na doktor po sila sa mga mata. At meron silang tinatawag na klase ng ointment sa pag-research po natin, yung Phrygian powder. Pinapahid po yun at naniniwala po sila, mga kapatid, na yung sakit mo sa mata o kahit siguro
may diferensya yung mata mo, pag pinapahid daw yon, anong tawag dyan? Gumagaling ka. Naintindihan niyo po? Ngayon, sabi ng Lord, hindi. Dahil isang kinote ng ating Panginoon sa kanyang sinabi, anoint your eyes with eye salve so that you may see. Pahiran nyo ito, i-anoint nyo ito ng pamahid sa mata para kayo makita. See, in contrast, these people thought that they could heal the blindness physically, they could cure yung kanilang mga sakit sa mata physically, but in the eyes of the living God, they were spiritually blind. Yun yung nakakatakot mga kapatid. Bakit? Kasi ang dami ng doktor, pero sabi nga nung kanta, madaming doktor, pero wala man lang isang nakapagpalinaw ng kanilang mga mata. See? Ganyan yung sa sanlibutan kapag tayo po ay doon naglalagak ng ating tiwala. Now, the next thing mga kapatid, and this is the very interesting, yung kanila pong water supply. Dahil ang Laodicea po'y tinawag na lukewarm church, maligamgam. So, merong tubig na pinag-uusapan. Pero pag pupuntahan nyo po ang history po nila when it comes to water supply, actually wala po silang tubig na tinatawag na natural source o natural water supply. Wala po sila nun. Ang kanila pong tubig mga kapatid ay nanggagaling po sa bundok malayo at dumadaan po ito sa aqueducts kung tawagin. Kasi ang Roma po, nagpagawa po sila mga kapatid nung hanggang ngayon nga meron pa niyan, yung aqueduct na mahaba pong tulay yun na tubig ang dumadaan. Kaya mula doon po sa bundok mga kapatid, halimbawa ay mainit or sabihin na natin hot water yung bababa, sa haba po nung binabiyahe po nun mga kapatid, hindi na po yun nagiging mainit, nagiging maligamgam po yun. So yun yung background, kaya sinulat po ito. Dahil yung pagsulat dito ng Panginoon through Apostle John ay may kinalaman sa kanila pong kondisyon, sa kanila pong situation. Now, ano po yung ibig sabihin nito mga kapatid? May dalawang interpretation po ito at parehas po ito mga kapatid na importante po sa atin. The first one, ang sabi ng ating Panginoon, I wish you were spiritually called. Hindi niya sinabi yon, kundi sinabi niya, I wish that you are called. Hindi niya sinabing spiritual called, kundi malamig. Bakit? Kasi pag titingnan niyo po yung nature ng tubig, kapag ang tubig po mga kapatid ay malamig, nakakapag-refresh po yan sa atin. Tama? Tama. Pag mainit ang panahon, gusto mo na malamig na tubig, marirefresh ka. Ngayon naman, pag malamig kagaya nito ang panahon, ikaw naman ay nangangailangan na mainit para mainitan ka. Pero yung lukewarm o yung maligamgam na tubig, wala pong purpose yun mga kapatid. Hindi ka iinom ng maligamgam na juice at maligamgam na kape. Tama? Dahil ang gusto mo kung kape mainit o yung iba naman, sabihin na natin may iced coffee na, malamig pa rin. So ganon yung sinasabi ng ating Panginoon. Ang naging problema po dito sa iglesyang ito mga kapatid, naging useless po sila. Kaya nga sabi ng Lord sa kanila, sana malamig ka na lang, at least marirefresh pa ako sa iyo. So that's the first interpretation. Pangalawa mga kapatid, ang lukewarm, ang hot mga kapatid ay nagre-represent po saan? That these people were spiritually passionate and devoted to the Lord Jesus Christ. Yun yung isang makikita nyo interpretation. Yung cold naman, spiritually indifferent po siya. Wala siyang pakialam. Wala lang talaga. They were openly rejecting the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, eto ako. Talagang inaamin niya, nakapos kulang at talagang may problema siya. Kaya lang ang lukewarm mga kapatid, ito yung nagpapanggap. Ito yung nagpipretend na sila'y sumusunod sa Panginoon. Kaya lang ang problema po ay kulang sa commitment. And it so happen, marami pong mga mananampalatayang ganyan. Maraming mga Kristiyano ang sumusunod pero nagpapakunwari lang sila na talaga silang sumusunod. Bakit? Kasi ang pagsunod ay hindi po nasusukat mga kapatid sa attendance, hindi nasukat
sa pag-iikapulang, kundi doon sa iyong commitment na kahit na anong dumating sa iyo, masama o mabuti, ikaw pa rin ay naglilingkod sa ating Panginoon. Nagigets nyo po? Pangalawang interpretation, sabi ng ibang Bible scholars, pumupoint out talaga ito sa image ng tubig during their time. Bakit kanya? Kasi yung water, as I've said a while ago, very useful po ito sa paggagamot po sa kanila kapag mainit. Tapos yung tubig na malamig, ito naman ay nagagamit po sa, ayun nga, pag-refresh o kaya pagpawi ng uhaw sa gitna ng mainit na panahon. Kaya lang yung lukewarm, sabi ko sa inyo kanina, wala talagang silbi ito. Now, ano po yung gustong sabihin dito ng isang interpretation? Ang simpleng gustong sabihin dito ng Lord, that each Christian, you Laodicean, you have to be useful. At ito po'y kinote ni Saint Paul, mga kapatid, sa mga taga-Roma. Actually, sinabi niya doon, may mga nangangaral na maganda ang intensyon nila sa Panginoon. Nangangaral sila, maganda intensyon nila dahil gusto nila may masave na kaluluwa. Meron din naman nangangaral na sa kanila naman ay sarili nilang pakinabang. Pero sabi ng Panginoon, ni Pablo, wala akong pakialam. Basta ang mahalaga, maipangaral yung salita ng Diyos. See? Yung nangangaral na ito na kanyang intensyon niya ay sa Panginoon o maligtas ang kaluluwa, mga maiinit na Kristiyano yon. May mga nangangaral naman na para sa kanya, malalamig na mga Kristiyano yon. But ang point dito, ipangaral yung salita ng Diyos. So ang point dito ni Saint John, nung sinabi ito ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat ang Kristiyano ay nagpapagamit at nagagamit. Naiintindihan niyo po? Amen. So kahit minsan kapag tayo nang lalamig, nahihirapan tayo, ituloy mo pa rin ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, we as the servant of the living God, kailangan tayo maging useful sa Kanya po, mga kapatid, na kaharian. Nagigets nyo po? So that's the background para meron po tayong idea. Now, when we go to the Word of God, when we take a look at chapter 3 verse 14, sabi ng Lord, this thing says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. So every title of the Lord Jesus Christ, every words na ginamit po dito, kung sino ang Lord, ay uma-address po sa kung ano ang Laodicean Church. Hindi po niya nilagay yun ng ganyan-ganyan lang. Meron po yung pinapatukuyan. Ano po yung una? Sabi ng Bible, this thing says, the first one, Amen. Now, pag sinabi pong Amen sa Bible, mga kapatid, it means certain. Pag sinabing Amen sa Bible, tiyak talaga yon. Yun talaga yon. It is the absolute truth. Talagang totoo yon. Bakit? Kasi si Laodicea ay nabubuhay po sila sa pagpapanggap. Naintindihan niyo po? Para masawata yung pagpapanggap, kailangan ng katotohanan. Para masawata ang kasinungalingan, ang pagtatago, dapat ng katotohanan. Kaya nung sinabi yun ng Panginoon that He is the one who says that He is the Amen, gusto niyang paalalahanan, gusto niyang pangaralan na huwag kayong magtago sa ganyang kalagayan. Maging totoo kayo dahil totoo ako sa inyo. Yan ang sinasabi ng Lord. Amen? Number 2, mga kapatid, the word Amen, kung mapapansin nyo, lagi yan nasa dulo ng mga aklat. See? The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Madalas po yan sa sulat ni Pablo, ni Pedro. Amen po yung dulo. Bakit? That Amen is the final word of God. See? Ano sinasabi dito nung message? The Lord Himself is the final word. Hindi ikaw, Laodicea. Hindi ikaw ang masusunod, hindi ikaw ang magaling, hindi ikaw ang matalino, hindi ikaw ang may huling salita, kundi ang Diyos ang may huling salita para sa iyo. Naintindihan niyo po? And the same interpretation or reflection sa atin po. Sa ngayon, maraming mga tao pinagbibigyan ang Lord. Sa ngayon, maraming mga Kristiyano na animoy parang baliwala lang at hinahayaan lang to ng Lord. Time will come, mga kapatid, magiging amen siya sa harapan mo. That He is the final word, mga kapatid. At wala kang magagawa pag huminto na siya, huminto ka sa harapan niya, tumayo ka sa harapan niya, siya sa dulong-dulo pa rin, mga kapatid,
ang makikita at masasalubong mo. Walang iba kundi ang Diyos pa rin. Kaya kung ang Kristiyano nagtatago, ang Kristiyano lumalayo, pagdating nung araw, yung tinataguan natin, siya yung makikita mo at siya yung makakaharap mo. Nakukuha niyo po? Hindi mo pwedeng takasan ng Diyos. Sa ngayon, may mga Kristiyano, marami tayong alibay, marami tayong mga katuwiran, marami tayong sinasabi, kaya ako hindi nakapagsimba, hindi nakapag-pray kasi. See? Pero mga Kristiyano yon, time will come, lahat ng iyan mga kapatid, sa pagharap natin sa ating Panginoon, doon mo makikita na napakasanay pinagpala mo. Pero hinayaan lang natin yung mga bagay na yon. Pangalawa mga kapatid, that He is the faithful and true witness. Bakit? Ang Laodiceans for how many times, for so long mga kapatid, tinisib nila yung kanilang mga sarili. For how many years sa kanilang paglilingkod. Kaya in-expose dito ng ating Panginoon kung sino siya. He is the faithful one. Bakit? Kasi itong mga Kristiyano to, they serve the Lord Jesus Christ, pero wala po yung faithfulness. Ang faithfulness mga kapatid, hindi yung nakikita tayo naglilingkod lang, kundi yung kahit hindi tayo nakikita, naglilingkod pa rin tayo. Yung tipong walang nakakakilala sa atin pero nagiging makatuwiran pa rin at ayon sa katuwiran ng Diyos yung ating pa rin paglilingkod. Kaya dito mga kapatid, yung akala nilang walang nakakita sa kanila, may malaking mata na nakakita po sa kanila at in-expose po yun ng ating Panginoon. Why? Because at the end of the day, when the Lord Jesus Christ says, He is the faithful, even this church is unfaithful, the faithfulness of God still remains, yun din na magiging patunay po sa kanila na ang Panginoon ay totoo at faithful sa Kanya pong mga sinasabi. Bakit? Kasi sa kahuli-hulihan, walang ibang huhusga, walang ibang magja-judge sa kanila kundi ang ating Panginoon. The next thing mga kapatid is that faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Now this is very interesting. Bakit kanya? This word mga kapatid, na sinabi ng Bible, from the Greek word kasi yan arche. Arche, yan yung ginamit na term po dyan. Pag sinabi pong arche, may tatlo pong ibig sabihin po yan. The first one is the source of everything, pinagmumulan ng lahat. Tingnan niyong maigi ang sabi ko sa inyo kanina. Ang Laodicea, iniisip nila na wala silang kailangan. Binasag yun ng Lord. Bakit? Kasi sasabihin mong wala kang kailangan, ang Diyos ang source ng lahat. See? Maraming ganyang mga Kristiyano o mga ganyang mga mananampalataya. Iniisip natin na sa buhay na ito'y wala na tayong kailangan dahil akala natin meron at marami na tayo. Lalo na yung mga kabataan, nasa iyo lakas, nasa iyo ang oras. Yung iba nakapagtrabaho, may pera ka. Iniisip natin na tayo ay wala ng kailangan. Hindi mo alam na ang Diyos ang source ng lahat ng iyan. Yung buhay mo, yung hininga mo, kundi dahil sa Diyos mga kapatid, wala na po tayo lahat niyan. Naiintindihan niyo po? Yung itsura mo sa Diyos galing po yan. Kahit anong botox mo dyan mga kapatid, Diyos pa rin po nagpapaganda sa iyo. Amen? O, tingnan mo, may nag-amen. See? The next thing is that He is the origin. So, source at siya yung pinagmulan. Siya yung pinanggagalingan, siya yung pinagmulan. See? Kaya yung arche, yung word na yun mga kapatid, kung sasabihin ng Lord, kaya kayo yumaman dahil inalaw ko lang yan sa inyo. Kaya kayo gumanda ang kalagayan dahil pinahintulot ko lang yan sa inyo. Yan yung sinasabi ng Lord sa kanila. Kung wala ang Diyos, wala sa inyong lahat ang mga bagay na yan. And the same thing sa atin po. Church, ang Diyos ang may dahilan ng lahat. Siya ang pinagmulan ng lahat kung ano ka ngayon. Hindi dahil gumanda yung trabaho mo ay sa lakas mo nang galing yan o sa galing mo, kundi sa Diyos po yan. Kaya pag ang bagay na yan mga kapatid ay meron ka at i-etsapuera mo ang source at ang origin niyan o pinagmulan niyan, madidelikado. Yan yung naging problema ni Laodicea. Kasi sabi nila, ang dami na, kamal-kamal na tayo. Maganda na ang situation natin. Okay na yung situation natin. But the problem, they forgot who is the origin ng kanila pong mga tinatangkilik.
Huwag mong kakalimutan kung bakit ka may trabaho ngayon dahil sa Diyos. Huwag mong kakalimutan kung bakit maganda karir mo ngayon dahil sa Diyos. Huwag mong kakalimutan sa mga estudyante kung bakit mataas ang grade mo. Dahil sa Diyos. Wala nag-amen na estudyante? Ano kayo, mabababa grade? O dahil mababa grade mo, hindi yan sa Diyos. Hindi ka kasi nag-review. Dahil sa iyo yan. Naintindihan ninyo? Wala bang estudyante rito? Kayo ba'y buhay pa? O mga taga Quezon City estudyante, meron ba rito? O, wala kayong pasok bukas. Sarap ng buhay nyo. Kami meron. Dapat lumipat minsan yung SONA doon sa Caloocan para kami naman walang pasok. See? Is the origin. And the next thing when we say arke, it means ruler. Tandaan nyo, siya yung tagapanguna. Siya yung taga-guide. Siya yung nagro-rule, ibig sabihin. Ang problema ni Laodicea nung na-receive niya yung mga bagay na iyon. Listen, nung nakuha niya yung mga bagay na iyon, nakala niya galing sa lakas niya at sa galing, ano nangyari po? Siya na ang namahala. Diskarte ko na ito. Church, ganyan ang maraming mga Kristiyano rin minsan o mga tao, lalo na sa last days. Akala mo kaya mong pamahalaanan ng buhay mo? No, it's not. Walang kayang mag-rule sa buhay natin kung hindi ang Diyos. Nakukuha niyo po? In the beginning, John 1:1-3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Kung wala ang Diyos, kung wala siya, walang malilika, wala lahat, lahat ay baliwala. Colossians chapter 1, verse 15-16, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him, sa pamamagitan niya, all things were created. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nilikha sa langit at sa lupa. Visible and invisible, nakikita at hindi nakikita, whether thrones or dominions or principalities or powers. Lahat imagine nyo, mga pamunuan, mga principalities, kapangyarihan, all things were created through Him and for Him. Lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya. Kaya kung anong meron ka ngayon mga kapatid, dapat maintindihan natin na ito'y para sa Diyos. Sa ikaluluwalhati ito lagi ng ating Panginoon because everything exists in our lives. Tandaan nyo po, because of the Lord Jesus Christ. Amen? Ano yung meron ka ngayon? Dahil yan sa Diyos. Amen? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung tinatangkilik mo ngayon? Dahil yan sa ating Panginoon. The second thing, mga kapatid, is I know your works. Sabi ng Lord, I know your works. Alam ko yung ginagawa. And kagaya nung sinasabi niya sa ilang mga iglesia, I know your works. So manonotice natin lagi dito na hindi after ang Lord sa mga doktrina natin. Hindi siya doon lang after. Gusto ng Lord matuto tayo sa kanyang mga salita. Pero anong mangyayari o ano silbi ng salita? Kung hindi to mga kapatid ay gagawin natin. Naalala nyo sa 1:14 ng Book of John, and the Word was made flesh. See? Ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita, mga kapatid, ay hindi na natiling salita. Ang salita, may nangyari po doon. See? Ganun dapat, hindi lang interesado ang Lord sa attendance natin. Well, gusto ng Lord, umaatin tayong lahat. Hindi siya interesado lang sa pagmiministry natin. Interesado ang Lord sa bunga natin. Interesado ang Lord, mga kapatid, sa ginagawa natin para sa kanyang kaharian. Bakit? Kasi ang pananampalatayang genuine, nagpo-produce talaga yan ng bunga na nakikita, hindi nakatago. Aanuin mo yung bunga kung nakatago rin naman. Ang paggawa sa Panginoon, pinapakita talaga sa Kanya. See? Hinahanap ng Diyos, mga kapatid, ang mga mananampalatayang sumasamba sa Kanya, ang mga gumagawa sa Kanya. Sabi ni James chapter 2, verse 17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Kung wala ito na gawa, ito ay patay. See? Every one of us, meron tayong pananampalataya. Pero sabi ni Santiago sa atin, sige nga,
ipakita niyong pananampalataya ninyo. Ako naman ipapakita akong pananampalataya ko sa pamamagitan ng gawa. At yun yung palaging sinusukat ng ating Panginoon. Tignan niyo maigi that Christianity, yung ating pagiging Kristiyano, hindi po yan sinusukat sa bibig lamang. It was not measured merely by confession, but by transformed lives. Kundi sa may pagbabagong buhay. Hindi lang nakikita ang pagiging Kristiyano dahil attendee ka ng church, kundi may nakita talagang bunga sa atin. Amen? Hindi lang nung narinig natin ang salita ng Diyos, kundi kinilos natin yung napakinggan nating salita ng Lord. Kaya nga, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Pasok dito, pero hindi po yun natapos po doon. After that, we hear the Word of God. Ano yung next? Gagawa po tayo sa ating Panginoon. That's why the Lord said, I know your works. I'm not interested of your knowledge. I'm not interested of your doctrine. I'm interested of your fruit. Amen? Interesado ang Lord, mga kapatid, sa mga Kristiyano na gumagawa. Buhay ba kayo? The fourth one is the theology of what we've called the lukewarmness. Yung magiging maligamgam ng isang Kristiyano. Ito yung medyo malalim na hindi lang siya simple, mga kapatid. Now, ang pagiging lukewarm ay mas malalim pa siya doon sa tinatawag na kalahati ng committed. Yung half committed, at least yung committed, mga kapatid, may kalahati pa siya. Pero ang lukewarm, mga kapatid, ito po yung spiritual self-deception. Ito yung nadadaya ka na sa sarili mo. At ang mabigat, ito. Yung alam mong dinadaya mo ng sarili mo, pinaniniwalaan mo na tama yung ginagawa mo. Yun yung nakakatakot. Nakikita niyo po? Naintindihan niyo? Diba nakikita natin na may mali? Pero once na inayunan mo na yung maling nagagawa mo, yun na po yung deception. The time will come. Yung sinasabi mong yun at yung paniniwala mong yun, gagawin mo na yun at yun na yung magiging prinsipyo mo sa buhay. Naalala niyo yung lagi ko sinasabi? See? Maraming mga Kristiyano lumaki sa simbahan pero hindi lumaki kay Christ. Hindi lumaki kay Kristo. Amen? Maraming mga Kristiyano laman ng simbahan pero hindi laman ng panalangin. Ano sabi ng Lord? Ang tahanan niya ay tatawaging tahanan o bahay, panalanginan. Maraming mga Kristiyano, bahay lang talaga tingin dito sa bahay na ito. May kausap pa ako. Naalala niyo si Gehazi? Si Gehazi, mga kapatid, yung ginamit na, naalala niyo si Elisha? Actually, sa chapter 5 yan ng 2 Kings. Nagkaketong si Naaman, sabi nung isang alipin doon sa lugar ni Naaman, doon po sa amin, may propeta po doon. Tulungan niya po kayo, pagagalingin po kayo niyon. Punta si Naaman, may ketong po siya. Punta siya kay Elisha, pagdating niya kay Elisha, inutusan niya si Gehazi. Sabi niya, problema, ganyan. Actually, hindi niya hinarap yun eh. Magsawsaw ka daw doon sa ilog. Saan ilog? Sa Jordan, doon sa Maputik. Nagrereklamo si Naaman. Bakit kanya? Sabi niya, 7 beses ka sasawsaw, mawawala ketong mo. Sabi niya, hindi mo ako kilala, general ako, hindi mo ako kilala, officer ako sa amin. Tapos, ayaw mo akong harapin, tapos ngayon, uutusan mo to, tapos sasabihin sa akin, sumausaw ako doon, lumubog ako doon ng 7 beses. Marami namang ilog na matino, na maganda. Bakit doon ba sa Maputik? See? Ano sabing gano'n nung kanyang amo? Galit na galit si Naaman, gusto na umalis. Pero sabi nung kanyang kasama, Sir, wag muna sir. Bakit kanya? Di subukan mo na lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Ngayon, pag hindi totoo, yung kami nang bahala dito sa propetang ito. Imagine that ha. Sabi ni Naaman, okay, sige. Sausaw, 1, 2, 3, 4. Habang tinitingnan niya sa ika-6, mag-iisip siya parang walang nababago. Dapat man lang kada isa may nababawas. Halimbawa, marami siyang getong, natanggal sana yung 5.
Pero walang magbabago hanggang sa ikapito, doon niya nakita pag-ahon niya, nawala yung ketong. Eto ngayon ang problema, balik siya at binigyan niya ng pera si Elisha. Sabi ni Elisha, wag, di kami tumatanggap niyan. Actually, ang bait ni Elisha eh. Ganun yung mga tipong pastor, mga kapatid, nung ginamit ng Lord, tapos nag-offering kayo, hindi tinatanggap. Subukan nyo sa akin. Diyan ba kayo? Pagbigay niya ng offering, sabi niya, wag. Eto si Gehazi, mga kapatid, narinig niya, nakita niya, hinabol niya si Naaman. Sabi niya kay Naaman, nagbago isip ng boss ko eh. Ganito na lang, meron kaming mga kasama doon na mga propeta, tinuturuan niya yon. Kailangan namin yung pera, bigay mo sa akin. Bigay mo sa akin. Ano sabi ni Naaman? Sige, sa'yo na yan, bahala ka sa buhay mo. Binigay. Yun yung problema, mga kapatid, pagbalik niya. Sabi niya nga galing. Sabi ni Gehazi, dyan lang, tabi-tabi. Sabi, pambihira ka. Hindi mo malang naisip na propeta ako, may revelation ng Lord sa akin. Alam ko ginawa mo, Gehazi. Alam ko ginawa mo. Kinuha mo yung pera, gagamitin mo sa iyong pansariling kapakanan. Sabing ganon ni Elisha, lahat ng ketong ni Naaman na wala sa kanya sa iyo lilipat, pati sa mga kamag-anak mo. Ang bigat, no? Anong punto doon, mga kapatid, na mabigat? Si Gehazi, lumaki kasama niya yung propeta. Araw-araw, halos nakakita siya ng himala. Halos araw-araw, mga kapatid, nakakita siya ng milagro sa taong ito. Nakita niya kung paano, mga kapatid, tinalo nila Elisha, mga kapatid, ang mga kalaban. Nakita niya marahil ang Shunammite woman. Nakita niya ang ilang mga himala, pero hindi po siya nakumbinse. See? Imagine that. Maraming Kristiyano, ganyan kagaya ni Gehazi. Spiritual self-deception yan eh. Bakit kanya? Kasi kasama mo na yung propeta, nakikita mo ng lahat, nakikita mo ang kahusayan, kagalingan ng Diyos, may himala na sa buhay mo na ginawa ng ating Panginoon, pero wala pa rin doon, mga kapatid, ang alin? Ang pagiging lalim ng commitment natin sa Diyos. Yun yung mga lukewarm. Nandun lang, mga kapatid, kasama lang, pero hindi ka isa. Maraming kasama, pero hindi ka isa. Diyan pa kayo? See? Kagaya ni Gehazi, saw everything from Elisha. Kagaya ni Laodicea, nakita niya rin yung mga kasama niya, at nakita niya sila na naging saksi kung gaano katapat ang Diyos. Ang naging problema ng mga Kristiyanong ito, mga kapatid, alin? Dinaya nila yung sarili nila na iniisip nila, sila'y okay, sila'y malakas. Church, pwede mong dayain ang sarili mo, pero ang Diyos, hindi mo madadaya. Because religion without intimacy is nothing. Para kang iglesia na walang Kristo. Para tayong Kristiyano na walang Christ. Para tayo, mga kapatid, na aktibidades lang sa loob ng iglesia. Kung tayo yung mga lukewarm, activity lang tayo na wala po tayong kabanalan, na wala tayong katuwiran ng ating Panginoon. Para tayong gumagawa lang, na wala tayong pag-ibig sa Diyos at doon sa ginagawa po natin. Ganyan ang Laodicea. Naramdaman sana nila, mga kapatid, wow, okay na ito, safe na ako dito. Pero nakalimutan nila, mga kapatid, na hindi lang sa pakiramdam na sila'y dapat maging safe, kundi makita sa kanila yung pagsuko at pagbabago ng buhay. Alam niyo yung problema ng maraming Kristiyano, when they have this blessing, they feel safe. Yung iba pinagaling, they are safe. Yung iba nakakuha ng bonus, yung iba umangat yung trabaho, yung iba gumanda yung sitwasyon sa buhay, they feel safe. Okay na ito, Panginoon. Yung iba nakabili ng lupa, ng bahay, ng sasakyan, they feel safe. But you know, at the end of the day, their lives is not transformed. Yun yung nakakalungkot. Bakit? Kasi sa araw-araw na nasasaksiyan nila, ang biyaya ng Lord, ni Laodicea, ang biyaya ng Lord sa kanilang buhay, hindi nun na ipabago ang kanilang buhay. Kaya minsan ang biyaya o kaya ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, pag hindi mo makikita ang purpose niyan o ang dahilan niyan, yan mismo ang magpapabagsak sa iyo. Naintindihan niyo ba yun? Ang pagpapala ng Lord pag nahawakan natin, instead na magpag-glorify sa ating Panginoon at magpabago ng ating mga puso, pag hindi mo yun nakita, yan ang magpapabagsak sa iyo at sasabihin mo, okay na ako, okay na ako.
pero hindi mo alam, dinadaya mo na ang sarili mo. That is what we've called spiritual deception. And you know what, mga kapatid? The most dangerous spiritual condition ng isang Kristiyano, ang pinakamapaganib daw na kondisyon ng isang Kristiyano, etong bagay na ito. Yung mga lukewarm na mananampalataya, kahit nangyayari na yung mga bagay na yon, hindi nila nakikitang kasalanan at hindi sila magsisisi. Hanggat di natin nakikita yung mali natin, di tayo lalapit sa Diyos at hihingi ng tawad. Tama? Kasi nga tama eh. Kasi nga okay. May kausap pa ba ako? Okay ba yung preaching? Huling iglesia na naman to eh. Sa susunod, iba na topic natin. 7 churches. Sa susunod, 7 plate. Nga salot naman. Joke lang mga kapatid. Salot. Hindi naman mga kapatid. Pinapakita ko lang dito kung gaano katindi. Church, malapit nang babalik ang Lord. Kung maglilingkod tayo, maglingkod na talaga tayo. Tingnan mo, wala nag-amen? Kung maglilingkod tayo, ayusin na talaga natin. Yung iba sa inyo, pagrahin na yung buhay, di ba? Malapit-lapit na tayo, iba dyan. Amoy pumada na, di ba? Amoy tiger balm na yung iba. Dati, pa-bench-bench yung pabango mo. Dati nga, mayroon pa ako naalala, baby bench ba yun? Bench baby. Ha? Baby bench, ang bango. Amoy baby. Lumaki na, pangalan na Aling Baby. Sa mga bata, tawagan niya pa, di ba? Be. Be, kumusta ka na, Be? Pag tumanda na yan, mga kapatid, hindi na Be yan. Ha? Malapit-lapit na. Kaya, lalo na yung mga malapit-lapit na, talagang nag-aagaw na ang amoy lupa sa amoy tiger balm. Ano kayo dyan? Siguraduhin nyo na mga kapatid, haharap na tayo sa Diyos. Kagabi, yan ang iniisip ko kagabi habang nagme-meditate ako eh. Sabi ko, ang bilis lang talaga ng buhay. Tingnan mo yung buhay. Sino magsasabi? 32 na ako ngayon mga kapatid. Parang, imagine ninyo mga kapatid, ganun lang. Bilis ng buhay. Dati, naglalaro lang kami dyan sa kalye-kalye, kung ano-ano lang ginagawa. Pero pag titignan mo sa salamin, grabe, no? Bukas makalawa, agrahin na kami. Bukas makalawa, sana man lang yung mga huling panahon natin, may ayos na po natin sa Lord, mga kapatid. Total, naglilingkod na tayo. Huwag nyo na sayangin yung mga pinagpamasahin ninyo, pinaggasolina, dinamit ninyo. Huwag nyo na sayangin yung pinabangon ninyo, mga kapatid, na tiger balm. Huwag nyo na sayangin. Ano ba yung isang pabango na matatanda? Ha? Yung katingko. Huwag mo na sayangin yung pabango mong katingko. Total, nailagay mo na yan. Adi, ano yun mo na yun? Ibig sabihin, total, nagpabango ka na ng katingko. Ibig sabihin, malapit-lapit na. Hindi, itama mo na lahat. Haharap na tayo sa Diyos eh. Tama? Ay nakausap nga ako, sabi niya, oo nga pastor, tumatanda na ako eh. Gusto ko na talagang gusto ko na talagang magbago, gusto ko na maglingkod talaga. Maganda talaga yung ganun eh. Minsan alam niyo po, napupunta pa tayo sa sitwasyon na worse, tas naaalala natin, konti na lang ang buhay, babalik na ako sa Lord. Sana nga, pagbalik mo sa Lord, hindi ka pa maabutan ng Lord. Makabalik pa tayo sa ating Panginoon. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na maabutan tayong maligamgam. Amen? Now, number 5, sabi ng Lord, because you say, this is a big contrast sa sinasabi ng ating Panginoon. Sabi ni Laodicea, they say, I am rich. Yan ang word ni Laodicea. Mayaman ako. Mayaman ako. Sabi ng Lord, no, you're not. You are poor. See? Sabi ni Laodicea, wala na akong kailangan. Sabi ng Lord, hindi. Ikaw ay rich. Tagalog nun. Kahabag-habag. See? Ikaw ay kaawa-awa. Alam niyo po mga kapatid, ito yung sulat na sinabi ni Laodicea na kontra sa Panginoon.
na nagpahayag o nag-reveal ng isang malalim na tema mula po dito sa salita ng Diyos. Alam niyo kung ano po yun, mga kapatid? Ang pinakadakilang pagkabulag daw, mga kapatid, ay hindi yung pagiging ignorante lang sa salita ng Diyos, kundi yung maling kumpiyansa sa katayuan mo. The greatest blindness is not ignorance, but it is false confidence. See? Yung maling kumpiyansa. Yung akala natin, okay tayo. Pero mga kapatid, hindi pala. Every time we have to check our spiritual life. Yan talaga ang usapin. Pag nag-uusap kami ni Brother Ferdy, mga kapatid, lagi namin ito na pag-uusapan. Sinasabi ko, basta mahalaga. Basta mahalaga, ma-rapture tayo. Basta mahalaga, ma-rapture tayo. Kaya, bago tayo gagawa ng hindi maganda, isipin mo sa oras na yun, baka mag-rapture at doon ka maabutan. Masasayang ang lahat ng bagay. Naintindihan niyo po? Huwag tayo maging kampante. Huwag tayo maging kumpiyansa, baka tayo'y nadadaya na. See? Okay pa sana yung bulag tayo, mga kapatid, para alam na tayo ay gusto natin na makakita. Pero yung false confidence, mahirap ayusin yun eh. Kasi may kumpiyansa ka, hindi ka maituwid. Subukan mo, mga kapatid. Yung mga tumanda, hindi mo mapangaralan. Pero yung bata, mga kapatid, pangaralan mo, makikinig eh. Wag yan ha, wag yan. Wag kang iinom po. Yung matanda, sabihin mo yun. Hindi ka na pakikinggan nun, may sarili na yun eh. May sarili ng prinsipyo sa buhay. At yun yung mga Kristiyano nakakatakot, yung tumanda na walang pinagkatandaan. Dahil yung mga katuwiran nilang mali, naging tama na sa kanila. And that is a big false confidence. Naintindihan niyo po? Tingnan mo, ang hina. Amen? Sa Pariseo, tingnan niyo po nung sila'y nanalangin. Lapit siya sa Panginoon. Confident na confident siya sa chapter 18 ng Book of Luke. Turo-turo pa siya doon sa tax collector. Di ako gaya nito, Lord. Magnanakaw to. Corrupt ito. Ako, Lord, mabait ako. Ako, Lord, nagbibigay ako sa templo. Ako, Lord, pogi. Di ba? Ito, Lord, pangit to, Panginoon. Ang dami niya sinasabi. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi ng tax collector naman, Lord, wala po akong kwenta. Lord, patawarin mo po ako. Lord, dami ko pong kasalanan. Aminado siya eh. Humihingi siya ng sorry. Lord, wala talaga. Pangit ang buhay ko. Madami akong niloko. Si Zacchaeus, nung parating ang Panginoon, nakita niyang pinasok siya. Ano sabi ng Zacchaeus? Lord, babalik ko po yung mga ninakaw ko. Makiaapat na doble. So, bibigay ko sa kanila lahat yun. See? Nakita nila yung kanilang kahungkagan. Nakita nila yung kanilang mga bagay na nagawang hindi maganda. Ano sabi ng Lord doon sa tax collector tsaka sa Pariseo? Pag uwi nila, isa ang nakatanggap ng kapatawaran, not justify. Sino yon? Yung umamin na malaki ang kanyang pagkakamali sa Lord. Hindi yung umamin na malaki ang kanyang nagagawa sa Panginoon. That is false confidence. Huwag kang uuwi ng bahay, mga kapatid, sabihin mo, nakapagsimba ako, hindi. Pag uwi mo ng bahay, sabi mo, Lord, salamat po. Kinahabagan niyo po ako, Panginoon. Naintindihan niyo po? 5 bagay ang minulat tayo dito ng Lord nung dinayagnos niya ang condition ng Laodicean. Ano sabi ng Laodicean? Sabi ng Lord sa Laodicean, wretch. Hawa-hawa ka, habag-habag. You are wretch. Why? Because once we say wretch, it is a spiritually exhausted. At hindi nyo maintindihan minsan, kahit ang pagpapala pag wala sa Diyos nakakapagod. Nakuha nyo ba yun? Kahit na ang mga magagandang bagay pag wala ang Diyos, nakakapagod din pala. Ganun ang Laodicea. Ang dami nilang mga bagay na meron sila. But in the eyes of the living God, sila'y exhausted. See? Why? Because at the end of the day, even though that they are externally successful, but internally, mga kapatid, they were empty. Maraming external ang gaganda ng sitwasyon. External ang ayos ng kanilang sitwasyon. But deep inside sa kanilang buhay, may sumisigaw na puso, may sumisigaw na kalooban. Gusto niyang makawala, gusto niyang makatakas. Hindi niya alam ang gagawin. Mapalad ka nga, church dahil naririnig natin ito.
Dahil ang gusto ng Diyos, kung pagpapalain tayo sa external, mas higit ang Panginoon, gusto kang pagpalain sa internal. Amen? Marami na akong nakitang pagod na pagod. Si Pacquiao na nga lang, ang daming pera eh. Pero nung maririnig mo yung patotoo niya, hindi sa pera, ang dami niyang mga pinatotoo na nakarelasyon, mga kapatid, ang dami niyang ginawa, nakala niya yung sugal ang magbibigay sa kanya ng kaalawan. Lahat halos sinubukan niya. Pero siya na rin nagpatotoo na lahat ng yun baliwala, liban na lang nung nakilala niya ang ating Panginoon. See? Isa sa pinakamayamang atleta yan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero yun nga ang nangyari sa pagsuko niya sa Panginoon, doon niya nakita yung purpose at talaga ng buhay na meron po siya. Hindi kagaya ni Laodicea. Kaya nung na-diagnose ng ating Panginoon to, okay, you are successful, but you are successful only saan? Externally. But when it comes to internal, sabi ng Lord, walang laman. Walang kalaman-laman. Pangalawa, sabi ng Bible, you are miserable. See, pag sinabing miserable, ito yung object, mga kapatid, ng kahabag-habag, ng pity. Sabi niya, see, the world admire them. Nasa kanila ang banking sentro ng pagbabangko. Nasa kanila yung black wool na pinag-aagawan. Ginagastusan ng mga tao para makakuha lang. Nasa kanila yung ganda ng mga gamot sa pampahid, sa mata. Maraming meron sa kanila. Pero anong sabi ng Bible? Ina-admire kayo ng sanlibutan, pero kinahahabagan kayo ng langit. Ilan sa atin nangangarap, sana Lord, ganun ako, sana ganyan ako. Maraming nangarap na maging Michael Jackson. Tanungin mo si Michael Jackson, mga kapatid, kung gusto niya maging Michael Jackson siya. Siya mismo, may mga gabing di siya nakakatulog. Kailangan niyang mag-take ng kung anumang sedative yun para siya'y makatulog ng maayos. Tanungin mo yung mga kilalang mga artist. Nakangiti lang yan. Kunyaring masaya lang yan. Pero lahat yan, passage lang yun. Lahat lang yan ay nakamaskara. Dahil ang kahungkagan, mga kapatid, nararamdaman nila. King of Comedy, si Dolphy, mga kapatid. Sinabi niya yun, one time na panood ko yung interview niya. Sabi niya, ang pinakamalulungkot na tao sa mundong ito, ang alin? Ang mga komedyante. Nagpapatawa kami. Nabibenta namin ang mga jokes namin, tumatanggap sila, nagiging masaya sila. Pero sabi niya, sa loob namin kami ang pinakamalungkot. Bakit? Pag wala ang Diyos, mga kapatid, ang mundo pwede kang hangaan. Pero ang Panginoon, kinakaawaan ka. Huwag natin asamin na maging kagaya o kahit na maging kasing sikat ni ganito. Ang asamin natin na makilala tayo, mga kapatid, ng langit ng ating Panginoon. Huwag mo asamin, mga kapatid, na makilala ka sa mundong ito. Ang hangarin mo na makita ka lagi ng Panginoon. Yan ang pinakamagandang bagay sa mundong ito. Hindi na bali na hindi tayo kilala sa libutang ito. Basta mahalaga, mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. At the end of the day, ang hangganan ng lahat ng ito ay Diyos pa rin. Hindi ang huhusga sa iyo, mga kapatid, si Donald Trump, hindi. Hindi si Vladimir Putin. Hindi sila ang huhusga sa atin. Hindi ang China, hindi si Xi Jinping. Ang huhusga sa atin, mga kapatid, ang dakilang Diyos na buhay. See? Pagharap natin sa Panginoon, wag nating gayahin na nasa chapter 7 ng book of Matthew. Sabi ng Lord, I know you not. Hindi ko kayo kilala. Huwag nating hayaan na maging gano'n ang kondisyon natin. Pagkos marinig natin sa ating Panginoon, come, enter, dine with me, my faithful and humble servant. Amen? Sabi pa ng Bible, sabi ng Lord, you are poor, financially wealthy, but in the eyes of the living God, they are spiritually bankrupt. See? Financially wealthy. Sabi ko sa inyo, sa kanila yung banking system. Maunlad na lugar, maunlad na bayan. But in the eyes of God, spiritually bankrupt. Blind, sabi ng Bible. They were blind. They possessed the theology, they possessed the doctrine. But wala po sila, mga kapatid, ng spiritual perception. Maraming nakakaalam ng salita ng Diyos. Maraming nag-aral ng salita ng Diyos. Pag-aaral nila, nagkaroon sila na marami rin kaaway. Yun yung nakakalungkot. Maraming dinisciple,
Pero maraming lumayo. Dito lang, marami tayong naturuan eh. Nung naturuan, imbis na madala sa pagpapakumbaba, imbis na makatuwang sa paglilingkod, kinakaaway ang mga manggagawa, kinakalaban ng pastor. See? Ang iba'y lumalayas dahil may natutunan na. In the eyes of the living God, they were blind. Nakita niyo po si Samson? Ano nangyari po kay Samson? Bago po siya nabulag, bago siya nawalan ng paningin, ano ang nawala sa kanya? Nawala po yung presensya ng Diyos sa kanya. Church, ang pagkabulag ng isang mananampalataya ay hindi kagad nangyayari. Ano ang unang nangyayari? Kapag nawawala tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. And that's the problem exactly of the Laodicea. Ano problema ni Laodicea? Nung nawala sila sa presensya ng Lord, hindi nila nakita na nagpapagaling, hindi yung ointment na prigiya, kundi ang Diyos na buhay. Amen? Ang nagpapakain sa iyo, hindi ang mga pagkain na nasa hapag, kundi ang Diyos na nagbibigay. Ang nagbibigay ang nagbabayad ng tuition ay hindi ikaw, kundi ang Diyos na nagpapadala sa iyo ng trabaho at pera. Huwag tayo maging bulag, mga kapatid. See? Nandiyan pa kayo? Huwag nating hayaan na mawala tayo sa presensya ng Lord. Dahil ang kasunod na nun, mga kapatid, alin? Ang pagkabulag natin spiritual. At ito yung mabigat at pinakamabigat. Sabi ng Bible, you are naked. Naked in the Bible throughout. The entire Bible, when we speak of nakedness, panahon pa ni Adan, it speaks of shame. Kahihiyan ng kahubaran. It symbolizes shame. Ano sabi ng Bible? Nung si Adan ay nakita niya yung kahubaran. Bakit? Kasi nung kumain sila ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, nakita nila yung kanilang kahubaran. Anong ginawa ni Adan? Kumuha siya, mga kapatid, ng fig leaves. Kinover niya sa kanyang kahubaran. See? Ang tao gagawa ng diskarte sa kanyang kahubaran para matakpan. Pero ang Diyos, iba ang diskarte niya dahil siya mismo ang naghubad ay nagdamit sa ating kahubaran. Nung ang Lord na matay sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya, hindi lang naghugas yun. Yun yung bumalot sa atin mula sa ating mga kahihiyan. Naintindihan niyo po yun? Si Adan gumawa ng paraan para sa kanyang problema. Nakala niya yun yung solusyon. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Ako ang gagawa ng solusyon. Hindi ikaw. Si Laodicea, ganyan ang ginawa. Akala niya lahat ay mababayaran, akala niya lahat ay magiging okay dahil meron siyang lakas, okay sila. Sabi ng Lord, hindi. Nakakahiya kayo, bakit? Kitang-kita ang kahubaran sa inyo. Ano sabi ng ating Panginoon? Itong counsel ng Lord, itong payo ko sa inyo. Tignan niyo yung counsel ng Panginoon. Buy me from gold, refined in the fire. Ano po yung una? Bumili ka ng ginto na idinarang sa apoy. In the Bible, mga kapatid, when we speak of gold, it represents the genuine faith that purified through suffering, through trials. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak, sabi ng Bible, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. See? Ang ginto, bagamay nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ang ginto, pinapadaan sa apoy upang malaman na kung talaga ito'y dalisay. Pinapadaan talaga. Hindi pwedeng hindi dadaan ang pananampalataya mo. Kaya sabi ng Lord, bumili kayo sa akin ng ginto. Ginto na pinadaan sa apoy. Pananampalatayang pinadaan sa apoy. Alam nyo kung anong problema ng Laodicea? Wala na silang faith dahil akala nila lahat sila ay kaya na nila. Akala nila, mga kapatid, lahat ay meron na sila. Ang problema, pag lahat ay meron na tayo, hindi na natin kakailanganin ng Diyos. Nasaan ang pananampalataya na dinarang sa apoy? Wala na. Kaya sabi ng Lord, eto yung unahin ninyo.
Pinapayuhan ko kayo, bumili sa akin ng ginto. See? Pangalawa, tignan nyo maigi. Sabi ng Lord, bumili kayo sa akin ng ginto. In the mindset of the Laodicea, they have this physical gold. Ang dami nilang kayamanan, ang dami nilang ginto. But the Lord is not after of the physical wealth or their physical gold. Kasi lahat ng yun, wala lang. Sabi ng Lord, bumili kayo sa akin. Walang ibang source, mga kapatid, ng tunay na kayamanan sa buhay na ito, kundi sa Diyos. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto. Sinusubo ko pang malaman ko ito'y talagang tapat. Sinusubok kaya tayo, church, susubukin ka talaga sa ayot sa gusto mo. Anong purpose? Diyan malalaman kung ikaw ay tapat. Gayon man, sabi niya, sa gayon ako'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahahayag si Hesus Kristo. See? Buy me gold, or buy from me gold refined by fire. Next, sabi niya, garments, symbols. Ano ang symbols ng Bible sa garments? The symbols of righteousness is a symbols of justification. It's a symbol of holiness. Yung puting bagay na yon, yung garment na yon, sumisimbolo yon ng alin? Ng justification na binigay ng Lord, yung pagpapawalang sala. Nilinis tayo, mga kapatid, ng kabanalan, dinadamit sa atin yon. Church, pag sinabing kabanalan, paglayo natin ito, pag-separate natin ito sa sanlibutan. Hindi pakikiisa. Pag sinabing kabanalan, aalis ka talaga. Hindi ka makikihayo sa sanlibutan ito. That's white garments. Ano ang white garments? Katuwiran ng Diyos, hindi sarili nating katuwiran. Kung sa katuwiran lang tayo, mga kapatid, at yun yung pag-uusapan, lahat tayo merong katuwiran. Pero hindi ang katuwiran natin na nasusunod, kundi katuwiran ng Diyos. Amen. Pamahid sa mata ang isa sa mabigat na pinabibili ng Panginoon sa kanila. See? Pinabibili. Makikita niyo, mga kapatid. Bakit hindi sinabi ng Lord, bibigyan ko kayo o humingi kayo? Sinabi niya bumili because God wanted to challenge His people. Gusto niya lang subukan na kung anong meron kayo, sige nga, subukan niyong ipampili sa akin, wala kayong magagawa. Dahil mataas ang presyo ng Lord, mga kapatid. Kahit yung yaman nyo, hindi aabot. Ang totoo, mga kapatid, ganyan tayo sa harapan ng Lord. Kung anong meron tayo ngayon tinatangkilik, hindi yan naabot sa Panginoon. Kahit nga ang ating katuwiran at kabutihan, sabi ni Isaiah, basahan lang yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya that word of the Lord Jesus Christ, buy me, it is just simply saying, kung wala ang Diyos, kung wala ako, sabi ng Lord, wala kayong magagawa. Lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo, tutulungan ko kayo. Even the very precious thing na meron po sila when it comes to wealth sa sanlibutan, di ba? Sabi nga, sige nga, yan ang gamitin nyo. Yan ipambili nyo sa akin. Gusto nyo magmayabang? Sige nga. Sabi ni Pablo, magmayabang ka nga sa krus. Sige nga, ipagmalaki mo yung galing mo sa trabaho, ipagmalaki mo nga yung husay mo o kaya yung pera mo. Sige nga, ipagmalaki mo yung oras mo, sabi ng Lord, yung kahit yung oras natin, binibigay na lang yan ng Diyos. Amen? Yung lakas mo at kalusugan, binibigay na lang yan ng Diyos. Kita nyo, yung iba tumatanda na sa atin, mga kapatid. Yung dating gusto mong maglaro, kumilos, hindi mo na magawa. Kasi kahit ang lakas natin nawawala yan, nauupos din yan. Ang pera natin, mga kapatid, nawawala at mauubos din yan. Kaya sabi ng Lord, sige nga, bumili kayo sa akin, buy me. Buy from me. Anong presyo meron tayo para ipambili sa kung anong meron ng Diyos? Wala. Dahil lahat ng meron tayo dito, galing lang din sa Diyos yun. See? Wake up, church. Hindi nagbibiro ang Diyos sa Laodicea. But a good thing about here, mga kapatid, in verse 19,
Ang sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. As many as I love. Therefore, be zealous and repent. As many as I love. Church, minsan may pagpapalo ang Diyos na hindi natin naiintindihan ba't niya ginagawa. Pero pag ang Diyos talaga pumalo, mahal ka ng Panginoon. Amen? Masakit ang pagpapalo. Masakit ang masaktan. Masakit ang palo ng Lord. But this correction, number one, mga kapatid, this correction, it proves our relationship with Him. Kaya tayo pinapalo ng Diyos kasi may relasyon pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya wag kayong maiinggit sa makasalanan na sinasabi natin, bakit kaya siya? Ang sama ng ginagawa, ang dami niya pa rin pera, pinagpapala. Hindi. Nagpapatunay lang yon. Makinig kayo ha. Nagpapatunay lang yon. Hindi sila pinapakialaman ng Diyos kasi wala silang relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay tinutuwid ng Lord, may mga binabawas o inaalis sa iyo, may mga binibigay na pagsubok, dun magpasalamat ka. Bakit? Because that correction proves that you are still in relationship with Him. Amen? Dalawang kapatid ko nandito, mga kapatid. Nakatikim ng palo sa akin yan dati. Bata pa yung mga yan. Kasi kapatid ko sila. Si Amen nakatikim ng palo sa akin yan. Kasi anak ko siya. It proves na may relasyon kami sa kanila. Pero kahit may asawa na si Brother Ian, si Florence, tsaka Sister Aiko kay Neil, hindi ko yan pinalo. Diba? Kasi hindi naman namin talaga totally kamag-anak. Di ko sila kilala noon. Ngayon, kamag-anak ko na sila, di ko rin papaluin. Malalaki na yan eh. Si King, birthday mo ba ngayon? Kaya pala nakapula ka eh. May palo ka mamaya. Si King, kahit ampun-ampun ko yan, di ko naman papaluin yan. Diba? Bakit pinapalo? Kasi may relasyon tayo sa ating Panginoon. And it proves, mga kapatid, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 6, yung pagpapalong yun, mga kapatid, ay dinidisiplina ng Panginoon. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. At pinapalo ang tinuturing niyang anak. Makina. Anak. Si Amen, mga kapatid, minsan ginagano, minsan wrestling kami niyan eh. Anak ko yan, tapos mamaya, kayakap na yan. Ang laki niyan, mga kapatid, dumadagan sa akin yan. Tapos minsan natutulog yan, yung laway niya nandito sa dibdib ko minsan. Oh, lakas ng tama niyan, ganyan-ganyan lang yan. Pag dinaganan ako niyan, hindi na ako makaporma minsan eh. Gusto mong umano, syempre, may edad ka na rin ng 32, tapos ga-elepante pa dadagan sa iyo, umalis, tapos, see? Bakit? May relasyon. Anak ko siya eh. Pero pinagsasabihan ko siya, anak, ganitong oras lang ang uwi. Kung magsusundo ka, ako una mong sunduin. Hinulog ang anak. Diba? Hindi tayo estranghero. Ang totoo, ang hatol o ang judgment ng Lord, sa bahay niya nagsisimula eh. Hindi ako papasok sa bahay nila, Sister Ina, mga kapatid, at sasabunin ko si Darin. Ano ba, Darin? Hindi ko maanak si Darin eh. Pero kay Amen, ano ba? Gabi na. Sabihan ko siya noon, hindi ka ba nagsasahing? Huwag na tayo kumain. Huwag kayong malungkot kapag may mga pagdidisiplina ang Diyos sa atin. Kagaya nitong salita na ito. Pagtutuwid to ng Lord sa atin eh. Dapat nga ipagpasalamat natin, mga kapatid. Dahil hindi lang tayo tinuturuan, tinutuwid talaga tayo ng Diyos. Kasi may mali sa atin eh. May baluktot sa atin. Sabi ko sa mga bata, tignan mo yung pako. Kapag ang pako'y bumaluktot, anong ginagawa?
para siya ituwid. Pinupukpok, di ba? Wala kang makikitang pako na kinagat. Patuwid ka na. Hindi. Pupukpukin talaga yan para tumuwid. Para magamit uli siya. May dugtong uli, mga kapatid na kahoy. Pupukpukin ulit. Tinuwid ka na sa pagpukpok. Pupukpukin ka para magamit ulit. Naintindihan niyo po yung proseso? Ganyan sa paglilingkod. Isan umaayaw tayo, pero kaya tayo pinupukpok ng Lord, itinutuwid niya tayo. At kaya tayo pinupukpok ng Lord para magamit niya tayo. Amen? See? Hindi tayo iba sa ating Panginoon. Merong magandang bagay na regalo sa atin ng Diyos, kaya tayo inaayos ng Diyos. Ikaw ba naman maglalagay ka ng tubig na malinis dun sa dating bote na hindi maganda ang pinaglagyan nito? Ang nakalagay dito? Lilinisin muna yun bago pagsalinan eh. Aalisin yung laman nun para malagyan ng bago. Kasi kung hindi, masasayang lang. Ganon din sa atin eh. Sige nga, yung baluktot, ipokpok mo yun, di lalo ka ng problema. Hindi magiging maayos. Kaya tayo nasasaktan minsan, hindi sa gusto ng Diyos nasaktan tayo. Nasasaktan tayo, mga kapatid, dahil madalas inu-oppose natin yung gusto ng Diyos sa atin. Ganon si Laodicea. Kaya nga ang hamon ng Lord sa kanya, as many as I love, I rebuke and chasten or chasten. Nire-rebuke ko, pinagsasabihan ko, pinapalo ko. Ayon yung masakit kay Laodicea. Bakit? Kasi nasanay sila, mga kapatid, na nasanay sila na puro maganda lang, puro okay lang. Church, huwag kayong maniwala sa mga ganong katuruan na pag naglingkod ka sa ating Panginoon, hindi ka makakaranas ng mga pagsubok. Laging may pagpapala. That is the most deception, because in serving the Lord our God, from that word, serving, service, may mabigat talaga. May pagdadaanan ka talaga. Naintindihan niyo po? Pero sa lahat namang ito, mga kapatid, doon tayo hinuhubog ng Lord. Doon tayo pinagtitibay ng ating Panginoon. Hindi naman sa kung ano, mga kapatid, sa mga matatanda dito. Naranasan yung paluin, di ba? Kaya may disiplina kayo ngayon. At wala nag-amen. Nanay ko, pag kumuha na yun ng aratilis, yung pamatpat, masakit yun. Hindi ka nauulit sa gagawin mo. Masakit eh. Ngayon yung mga bata, konting iyak lang, pinagbibigyan. Kaya ngayon yung mga bata, matatalino rin. Iiyakan ko lang to, pagbibigyan na ako eh. Hindi kasi nakakaranas ng pagtutuwid. Ang pamamalo, mga kapatid, pagtutuwid yun sa mali ng ating mga anak. Naiintindihan niyo po? At umihina. In verse 30, the second thing, the first one is the encouragement of the Lord that I still love you. That's why you experience this. I still love you. The next one, sabi niya, behold, I stand at the door and knock. Listen, tignan nyo ha. Behold, I stand at the door and knock. Sino yung kinakatukan ng Lord? Hindi ang mga unbelievers, yung mga believers sa Laodicea. Concerned pa rin ang Panginoon saan? Sa church, sa Kristiyano, may pagkakataon pa rin, mga kapatid. But take note of the word. Tignan nyo, I stand at the door and knock. Kumakatok ang Lord. Ano ibig sabihin po nun? Nasa labas ng church ang Lord. Hindi ka naman kakatok pag nasa loob kayo. Ang Lord nasa labas. Ang church naging occupied sila sa maraming activity. Ang Laodicea na occupied sila, mga kapatid, sa ginagawa ng mga religion nila. Ang Laodicea na occupied sila saan? Sa mga programs sila. They forgot the center of their
program of their celebration nasa labas. Parang birthday lang yan, di ba? Nag-birthday ang isang tao, pero ang kanilang celebration, mga kapatid, inuman. Ang celebration nila, mga kapatid, kasiyahang walang taros. Asa yung celebrator? Wala. Parang Christmas. Birthday daw ni Lord ang Christmas. Pero tignan mo, mga kapatid, ang Christmas, inuman. Pero mo, birthday ng ating banal na Diyos, pero yung selebrasyon ng sanlibutan, grabe karumal-dumal. Bumabaha ng alak. Akala nila ang Pasko ay paraan lang, ay panahon lang ng pagbibigay. Hindi. Birthday nga ng Lord yun, sabi natin eh. Hindi dapat siya yung pinasasaya natin. Ang problema, birthday na ng Panginoon tayo nagdidiwang. Nagdidiwang tayo sa ikinalulungkot niya. Kumakatok ang Lord. Papasukin natin, mga kapatid. Amen. Sabi ng isang author, that situation, yan yung pinaka-tragic image sa Bible. Yan yung isa sa pinaka-nakakatakot na larawan. Maraming nagse-celebrate sa loob ng iglesia, pero wala naman o absent doon ang ating Panginoon. Marami sa atin, well, tignan nyo, gagaling ng awitan, ang mga Kristiyano ginagamit sa pagpupuri. Pero tanungin mo yung sarili mo, nandito ka ba para maka-fellowship talaga ang Lord? Nandito ka ba? Kasi pwede natin gawin, pumasok tayo dito, umawit, pero wala naman talaga ang fellowship sa Lord. Ganon si Laodicea. Kaya hindi sila masaway eh. Hindi masaway kasi nandun nga eh. Paano sasabihin na magsimba ka naman? Nagsisimba eh. Ang usapin talaga dito yung nasa loob. Basang-basa yun ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, stand at the door, knock. Anyone hears my voice and open the door. Anong word? I will come in to him. Buksan mo lang, may pangako naman ng Lord. Papasok siya. At ito yung pangatlo, and dine with me. Dine with him. Kakain tayong kasama niya. Alam niyo po sa Jewish culture, pag sinabi pong dining o dine, yung kakain, hindi lang po yung simpleng kakain. Kain tayo, hindi. Sa kanila po, nagre-represent po ito, mga kapatid, ng 4 na bagay. Una po, yung intimate relationship. Kaya si Lord sinaway po siya ng pinagsabihan siya ng mga Pariseyo, o bakit ka kumakain sa mga makasalanan? Kumain siya, di ba, kasama yung tax collector? Hindi lang po yung kumain, siya yung nakakamay. Bakit? Sa kultura kasi nila, wala ka naman intimate relationship dyan eh. Yun yung gusto nilang sabihin. See? Kaya sinabi ng Lord, dine with me or dine with him, pinubuksan ng Lord yung intimacy sa atin, yung relasyon, may balik talaga. Pag sinabing dine with him, it speaks of fellowship. Kaya nga, ayun na naman, sinaway talaga si Lord. Ayaw nilang ka-fellowship yung mga tax collector ng ating Panginoon. Dahil iniisip nila, kami dapat ka-fellowship mo ah. Kami dito sa templo, kami banal, kami okay kami. Kaya si Lord sinasaway. Pinagsasabihan siya, wag. Dahil nga, fellowship talaga ito eh. Hindi lang yung pagpunta mo dito, uupo ka. Makikipag-ugnay ka talaga sa Diyos. Ito yung mabigat, mga kapatid. Pag sinabing dine with him, it's a covenant. Covenante sa kanila yun. Hindi yung simpleng bagay. Pakikipagtipan talaga sa kanila yun. Pakikiisa talaga sa kanila yon. At yung huli, pakikipagkaibigan. Kaya very selective sila sa mga tao na i-invite nila, mga kapatid, para kumain kasama nila. Dahil hindi lang usaping pagkain yun.
Usapin nyo ng malalim na relasyon. And the same with us. The same with the Laodicea. Nakita ng Lord yung Laodicea. Wala na sa inyo lahat ng ito. Wala na sa inyo yung intimate relationship. Wala ng fellowship. Wala ng pakikipagkaibigan at wala na yung kobenante. Nawala sa inyong lahat. Kung hindi to bubuksan ng Diyos, mawawala tong patuloy sa inyo. Pero may isang dapat kayong maintindihan. Buksan nyo muna yung pinto. Papasukin nyo ako. That's the condition of the Lord Jesus Christ. At yun din yung sinasabi ng Lord sa atin. Pinasasabi ng Lord sa atin. Maraming umaawit, wala naman talagang fellowship sa Lord. Maraming nagpupuri mga kapatid, wala nang intimate relationship sa ating Panginoon. Because Christianity is not about, mga kapatid, believing about the truths with the Lord Jesus Christ, but it is living daily, fellowshipping with the Lord Jesus Christ. Ang iba sa atin, ang fellowship na nga lang, Sunday na, hindi mo pa mabuo. Ang iba sa atin, mga kapatid, linggo na nga lang ginagamit, absent ka pa. Paano na lang yun? Church, actually mahaba pa ito, pero tingin ko nakuha nyo na mga kapatid ang kwento. Isang imbitasyon tong hamon po sa atin. Ang iglesyang ito mga kapatid, maligamgam ang description. Na sana, sabi ng Lord, malamig kayo, mainit kayo, ayun sa akin yun. Magamit ko man lang kayo. Ngayong maligamgam kayo, itong kondisyon, ito yung sabihin ko sa inyo. Hindi ko alam kung sino nandito sa estadong yan. Sabihin na natin mga kapatid, na lahat tayo nandito. Pero binuksan ng Lord ang imbitasyon niya po sa atin ngayong umaga. Tandaan niyo po ito. Kumakatok ang Lord palagi sa puso po natin. Kumakatok ang Lord sa pintuan natin. Hindi naglalaro at nakikipaglaro ang Diyos. Hindi niya ipapadala ang kanyang bugtong na anak, ipako sa krus, tapos sabihin niya, it's a prank, it's a joke. Tawanan na lang tayo. Maraming Kristiyano nilalaro paglilingkod eh. Hindi po ito laro, mga kapatid. Hindi ito ML. Totoong buhay itong pinag-uusapan talaga natin. Isang araw, mawawala tayo dito, haharap tayo sa Lord. Sana bago nangyari yun, napapasok mo na ang Diyos sa puso mo. Isang araw yun, nasabi mo, Lord, ikaw ang kailangan ko. Isang araw, saan sinabi mo, Lord, ayoko na po, Lord. Ikaw na po maghari sa akin. Gusto ko po ng bagong buhay. Yan na sana tayo, mga kapatid, sa mga oras na ito. Seryosohin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag nawa tayong maabutan na maligamgam tayo ng ating Diyos na buhay. Maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon, mga kapatid. Maglingkod na po tayo na maayos sa ating Diyos na buhay. Purihin ng Lord, mga kapatid, tayo po. I know you get the points. Mga bagay ito na magtuturo sa atin para tayo lalo matuto at magpagamit tayo sa ating Panginoon. Mga bagay ito na kailangan po natin para mas lalo po tayong tumibay, especially that we are living in these last days. Hinahanap na po ng Lord, mga kapatid, ang mga taong tatapat hanggang sa kanyang pagbabalik. Now, before we pray, before we sing a song, mamaya, yung gustong lumapit dito sa altar, pwede po kayong lumapit at mag-pray. Meron po kayong gusto ipag-pray, iluhod natin sa Panginoon. Ngayon po'y mananalangin tayo, mga kapatid, personal. Kung ano man ang iyong nagawa na hindi maganda, ilapit mo sa Lord. At sikapin natin na maging totoo tayo sa Panginoon. Sikapin natin, mga kapatid, higit sa lahat, na huwag tayong mabuhay sa isang maligamgam na paglilingkod. The word of the Lord Jesus Christ, sabi niya, isusuka ko kayo. See? Isusuka ko kayo. Yun yung nakakatakot pag nasa loob na tayo ng church, sinuka tayo ng ating Panginoon. So meditate the word of God for a moment.
Isipin mo ang mga narinig mong salita, ang mga tumatak sa iyo. Lumapit tayo sa Panginoon. O Diyos na dakila, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harap. Una't una, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang narinig po namin. Salamat po, Lord, dahil merong kaming Diyos na kagaya nyo, na nagmamahal sa amin. Meron kaming Diyos na kagaya nyo, na concern po sa aming buhay. Meron kaming Panginoon na pinaglilingkuran, na kami, Lord, ang inaalala. Panginoon, salamat po at maraming salamat po sa ganung bagay. Ang pangalawa, Diyos, kami po'y humihingi ng tawad. Dahil madalas sa aming paglilingkod, nasa church lang kami pero wala kami sa inyo. Maraming panahon, Lord, sa aming paglilingkod, Ama. Nakaupo kami't nakikinig pero hindi po kami gumagawa. May naway, Panginoon, patawarin niyo po kami at hindi lang kami mahamon sa paglilingkod po, kundi makagawa po kami. Pangatlo, Lord, humihingi po kami ng tawad dahil inisip po namin na okay na kami, ayos na kami. When it comes to stability, finances, strength, physically. Yung iba naman, Lord, stable na, Panginoon, when it comes to career. Kaya, Lord, madalas para kami si David, ay bumatay kami, Lord, sa lakas at sa dami ng kanyang sundalo. But the end of the day, Panginoon, lahat yun ay nawalat na talo dahil nakalimutan kanya, Panginoon, na dumipende po sa inyo. Kaya, Diyos, patawarin niyo po kami, Panginoon. Narito po kami at nagsisisi, Lord, kagaya ng sabi niyo sa inyong mga salita. Meron kang nagbigay sa amin na paanyaya. Humingi kami ng tawad at magsisi. Panginoon, buong puso po kami humihingi ng tawad sa inyo na nagsisisi sa mga kasalanan po nagawa po ninyo. Alam namin, Lord, na malapit na po kayong babalik. Dalayan mo, Lord, na maabutan niyo po kami na nabubuhay ayon po sa iyong katuwiran at sa iyong kapanalan. Tulungan niyo po kami, Lord, lalo pa sa huling mga araw na ito. Hindi na talaga biro ang panahon naman. Maraming salamat po sa inyo, Diyos. Aking dinadalangin ng inyong mga anak. Huwag niyo po sila papayaan, Panginoon. Dalayan po, Lord, ang lakas, ang biyaya, Panginoon. Dalayan po, Lord, ang pag-asa. Dalayan po, O Diyos, na huwag kawang maabutan na nasa maligamgam na kondisyon ang mga anak mo, Panginoon. Kaming lahat, bagkos nasa mainit kaming naglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin. I'm inviting everyone, kung gusto kong manalangin sa altar, the altar is open. Pwede kayong lumapit. I'm inviting everyone, mga kapatid, draw close to God. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. This is the time. This is the challenge. I-reflect natin ito, mga kapatid, lahat ng narinig natin. I-reflect natin, mga kapatid, lahat ng mga napakinggan natin sa ating buhay ngayon. Isa lang. Ito lang yung pagkakataon na yun. Ito lang, mga kapatid, ay gagawin sa iyo, Diyos. Aminin natin, nagkabalik tayo. Aminin natin, baka nasa maligam tayong kondisyon. Eh, Diyos, sabi ng Panginoon, kumakatok ako sa inyo. Kumakatok ako sa inyo. Kung sino man magbubukas nito, kakain siyang kasama ko. Kung sino man magbubukas nito, na mabili ng ating Panginoon, sasamahan niya namin natin. Hallelujah. All the things is one moment, and just one touch from you. Distractions, 'cause I came for you. I came for you. All I need more than ever. Nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender to you. All my life I surrender, 'cause I live for you.
Lord, upon this place, I pray, Lord, in Jesus' name, not just touch the heart of your people, Lord, but I pray, Lord, palakasin mo, Lord, ang iyong mga huwag niyo po sila mamayaan, Diyos. As you are seeing these people praying and kneeling down before you, O God, I pray your strength, I pray your presence. Hallelujah! Holy Spirit, let your Spirit, O God, speak to our hearts, Lord. We believe in you, Lord. We don't want to be in this condition, Lord, a lukewarm Christian, a lukewarm church. I believe that you have the power, Lord, to change our lives. I believe, Lord, you have the power, Lord, not just to change our lives, Lord, but to use our lives, Lord, for your glory, for your kingdom. Oh God, hallelujah. Praise Lord. Hallelujah.
sandaling ito na hindi ka mapuspos ng Espiritu ng Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, I know Lord your Spirit is here. Hallelujah. 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 This is your church. This is your people, oh God. We are yours. In Jesus' name, all glory is yours. Hallelujah. This church belongs to you, Lord. We are belong to you, Lord. Kami, Lord, ay sa iyo. Ang buhay namin sa iyo. Salamat sa pagkatok mo, Panginoon, kaya pinamanayan mo that you are still concerned in our lives. Salamat, Lord, Panginoon, sa pagkatok mo. You always consider us, Lord. At narito kami ngayon, Panginoon, binubuksan kung buo ang aming mga puso, ang pintuan ng aming mga puso. Malaya kang pumasok, Panginoon, at pagharian niyo po kami, Ama. Pagharian niyo po, Lord, ang aming buhay. Ikay niyo, Panginoon, kontrolin niyo, Ama. Naamin namin na mula po kayo, Panginoon, wala kaming magagawa. Ayaw namin, Lord, matulad sa Laodicea. Ayaw namin, Panginoon, magaya sa kanila. Naging complacent sila, Panginoon. Nakala nila okay ang lahat. We are here, Panginoon. Lumalapit sa inyo, Papakumbaba. Nagpapasalamat, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ang mga minamahal niyo, pinapaalalahanan niyo. Ang mga mahal niyo, Panginoon, tinutuwid niyo. Pinapalo niyo, Panginoon. Saan mang paraan, Panginoon, na ginawa niyo ito, kami, Lord, ay nagpapasalamat. Tinatangkila ka namin, Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasaya ka namin. Sa buhay ng lahat. Ikaw ang sayaw, Panginoon, ng Diyos. Sinasapa ka namin, ikaw ay Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa iyo. Holy Spirit, thank you, Lord. That once again, we revive this church. Once again, Lord, strengthen this church. Thank you so much. Alapakan natin ang Diyos, ang lakas na panalita. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Amen. Huwag yan, Lord. Bigyan ulit tayo ng bagong aral. Kamuhay po natin, biyaya ng Panginoon. Upo muna tayo, panandaliin mo. Purihin ng Panginoon sa napakagandang mensahe mga kapatid na magpapaalala, pagtutuwid, pagtanggap at pagmahal sa atin ng ating Diyos. Alam ko po marami po tayong napulot, nakuha na punto sa aral mula po sa mga ngaral ng ating pastor sa bisa ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa yung tubong ito, tayo po ay maghanda para sa ating ikapu at alay habang binibigyan daan ng ilang anunsyo o paalala po sa atin. Ang gawain po natin sa susunod na linggo ay buwan na po ng Agosto, mga kapatid. Napakabilis na panahon. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 10:30. Ang ating pong kaserye na Church of God ay tutulungan po natin ngayon. At panibagong serye ang pag-aaral naman po ang ating tatalakayin sa mga susunod na linggo in preparation po sa ating anibersaryo. So ngayon pa lamang po, ipinamamanik po at pinababatid sa lahat na magkakaroon po tayo ng 19th church anniversary sa darating na September. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Amen. At ang ating pong Bible Babad o Midweek Service ay ginaganap po ng Wednesday ng alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. For those who have may challenge po sa pagpunta po dito sa church, meron po tayong live streaming sa Facebook account ng CLM North Caloocan.
tayo po ay maki-join sa ating fellowship through online. Prayer meeting po, 7 p.m. to 8:30. Ang mga prayer request niyo po, marami na pong tinugon ng Panginoon. Amen? Yan, maraming tinugon at marami pang tutugunin ng Panginoon. Kaya ibigay niyo po ang inyong mga prayer request sa ating pong mga department heads para po ma-relay po nila sa mga nagpe-pray po dito tuwing prayer meeting. Discipleship program, meron po tayong pag-aaral dito tuwing 1:30 ng hapon hanggang 3:30. But to give way sa gawain ng mga kabataan mamaya, wala po tayong klase. Alam ko nalungkot kayo. Oy, sabi sa preaching kanina, dapat totoo, walang halong pagpapanggap. Ayun, alam ko naman hindi kayo nagpapanggap mga kapatid. Ayan. Sige, tuloy tayo sa sunod pa, Kuya King, ang ating birthday boy. Ang ALS natin, wala tayong klase mamaya. Ngunit subalit natapwat dahil ang youth president nyo po ang ating ding facilitator sa ALS, monitor din niya kung kayo po ay dadalo sa gawain mamaya ng mga kabataan. May malalaman natin mamaya kung ano yan. Pinamamanig po, meron po tayong hiring ng mga magtuturo o magpa-facilitate sa ALS. Kung feeling nyo po meron kayong talent at binigyan kayo ng Lord ng gift ng teaching, welcome na welcome po ang lahat ng pwedeng magturo ng LS4, Life and Career Skills. Ito po ay tumatalakay sa pagpapaunlad ng buhay at karera ng mga mag-aaral. LS6 naman, o Learning Strand 6, Digital Citizenship. Kung kayo po ay maalam sa technology, innovation, computer at trends, pwede po kayo magturo ng ating ALS. Approach lang po ako or si Sister Mariel. Ang ating pong Teach and Reach sa mga kabataan, mas maganda mag-start talaga sila ng bata pa. Sa mga gusto matuto ng instrumento, approach na lamang po ang inyong lingkod at si Brother Josh para po maturuan kayo ng mga musical instruments at magpagamit sa Panginoon. Ito yung sinasabi ko na kaya wala tayong discipleship muna, lahat ng kabataan magsabing, Praise the Lord! Ayan. Meron po kayong Peak Nicest Fellowship mamaya. So, I know na meron na po mga na-assign na mga food na pwede po ninyong bitbitin na pagsalusaluhan mamaya. So, ito po ang pinaka-nicest na fellowship po ng mga kabataan mamayang hapon yan. Alas 4 hanggang alas 6, pero ang assembly time po ninyo ay alas 3. Sabi po na inyong president. So, dito po kayo magkikita-kita sa church para tipid. At syempre dahil maulan, dito na lang kayo sa loob. For sure, umaapaw mamaya ng saya, palaro, pagkain, at presensya ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Stay connected tayo. Amin pong iniimbitahan ng lahat na mag-subscribe. I-hit lang ang bell button at mag-subscribe po sa ating YouTube channel, CLM North Caloocan, at magbalik tanaw sa mga preaching at mga videos at mga praise and worship na meron po ang ating church. So kung kayo po ay babad sa YouTube, babad sa Netflix, bisitahin niyo po ang ating CLM North Caloocan YouTube channel. Subscribe now and don't forget, sabi nga, to turn on the notification bell para po kayo ay manatiling updated sa ating mga happenings dito sa church. Ang ating pong daily dose ay tuloy-tuloy po Mondays hanggang Fridays. Kung ina-follow nyo po ang CLM North Caloocan Facebook page, nagpo-post po dyan ang ating masipag na multimedia ministry team or MMM, at sila po ay nagbabato ng mga Bible verses na pwede nating bulayan at pagnilay-nilayan sa araw-araw. Ayan. Meron din po doon, kung makikita nyo sa comment section, may mga trigger questions po doon. Pwede rin po kayong mag-involve na magsagot para online po manatili po ang pagpapalakasan ng ating pananampalataya. Hindi lang dito sa church, kundi sa ating social media platforms. Ay, oo nga pala. So lahat ng music ministry members, meron po tayong ministry meeting with our pastor. Ipinatatawag po niya tayong lahat mamaya po pagkatapos ng service. Siguro dito na lang po sa tuyong bahagi ng ating pong panambahan. Magkita-kita po tayo, music ministry meeting with our dear Pastor Noel. Mamaya po yan. At yun lamang po, tayo po ay magsitayo para sa ating ikapu at alay. Lapit po tayo sa ating basket para po ipagkaloob ang ating mga handog sa Panginoon.
So again, our tithes, ayan po ay 10 bahagi po ng ating income mula sa ating pinagtrabahuhan, mga negosyo at tinatangkilik. At ang ating pong offering, huwag niyo pong kalimutang ilagay ang inyong mga pangalan, petsa today, para po mas madali pong ma-document ng ating mga taga-bilang at ingat yaman. Pwede rin po sa GCash. Send nyo lamang po sa account po na ginagamit natin dito sa church. Amen. So di po pagtatagal, minsan pa palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay mananalangin na sa ating pong pagtatapos. Hallelujah. Dakila't mapagpalang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kakatapos po naming Sunday Service Series na Church of God. Mula pa, Lord, sa unang iglesia na aming pinag-aralan, ikalawa, hanggang ngayon, Panginoon, sa huling iglesia po, sa Laodicean Church. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salitang ito ay tunay nga, Lord, na binigyan mo ng tanda. Binigyan mo, Panginoon, ng power para, Lord, may matransform sa amin, Panginoon, puso at isipan. Makapag-step up kami, Lord, sa aming pananampalataya at tunay nga na mapaalalahanan kami sa aming mga kakulangan, sa aming mga pagtalikod, Lord, sa minsan pagiging maligamgam namin sa paglilingkod at pagtitiwala sa inyo. Ang mga bagay na ito ay lubos po namin inihingi, Lord, ng tawad at inihingi, Lord, ng habag po mula po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salitang ito, Panginoon. Bagamat may pait, may tarak, Lord, merong sugat na iiwan sa amin, may kirot, Panginoon. Pero naniniwala kami, Diyos, na ito po ay kailangan namin para kami ay gumaling sa aming mga karamdaman, spiritual, para, Lord, Panginoon, makita namin na wala po kaming magagawa sa buhay na ito. Hindi, Lord, sa tinatangkilik namin, hindi sa kaya naming gawin, hindi sa signo kami, hindi, Lord, sa kung saan kami nanggaling, Panginoon. Lahat po ito nanggaling po sa inyo, Ama. Kaya salamat, Panginoon, sa palaging pagpapaalala sa amin na ang buhay na ito at paglilingkod ay hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. We just pray, Lord, that continue to cultivate our hearts, Lord. May it will remain open sa inyo pong mga salita. And we pray, Panginoon, na anumang klase ng pagmamataas, anumang klase, Panginoon, ng pagtitiwala sa aming sarili lamang, anumang klase, Panginoon, ng pagiging maligamgam, Panginoon, sa inyo pong gawain, sa amin pong intimate na relasyon sa inyo. Dinadalangin po namin na tulungan nyo kami sa bagay na ito, Panginoon. Help us, Lord, to pray every day. Help us, Lord, to rely on you each and every time, Panginoon. We put our dreams into your hands. We put our prayers into your hands, Lord. We put our faith into your hands. And the salvation of our souls, we put them all in your hands, Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa kabuuan ng gawain ito, sa mga tithes and offering na aming nalikom. Ito, Panginoon, hindi naman talaga aabot para ibalik lahat ng kabutihang ginawa niyo sa amin. Pero ito po ay simbolo ng aming pagtatapat na sa maliliit na bagay na aming pong tinatangkilik ay maibigay namin sa inyo ang nararapat na papuri. And this is our form of worship, Lord. Worship na hindi po namin dinaya, Panginoon. Worship na hindi po namin pinagkait. At worship, Panginoon, na nais po namin maibigay sa inyo ng totoo. Kaya gamitin mo ang mga salaping ito sa ikalalago po ng inyong gawain. At patunayan mo, Diyos, na sa aming pagbibigay, bubuksan mo talaga ang durungawan ng langit para sa aming mga buhay, pamilya, hanap buhay, Panginoon, at maging sa iglesyang ito. Sawayin mo ang lahat ng salot, Panginoon. Amin pong sinasaway ang lahat ng karamdaman, Panginoon, na umaalipin sa inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Lahat ng klase, Panginoon, ng mental illness, Lord. Lahat ng agam-agam, anxiety, Panginoon. Amin pong pinapalayas, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang pinapanatili namin, Lord, ay ang kapayapaang nagmumula sa inyo. May we be reminded that you are the Prince of Peace. May be reminded, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nagpapala, nag-iingat, at nagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa amin.
Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi sa isang linggong pakikibaka na naman, Panginoon, ng buhay at pananampalataya. Kayo po ang siyang sumama sa amin, Panginoon, at taglayin namin ang spiritong nagmumula sa inyo na puno ng lakas, pananampalataya at pag-asa na sa huling mga araw, alam namin, Panginoon, na i-fulfill niyo po ang mabubuting bagay na sinimulan niyo sa amin. And now unto Him who is able to keep us from falling, Panginoon, kayo po ang siyang magtayo sa amin at ikaw po ang aming itinataas noon, ngayon at magpakailanman. Dalangin po namin ang pag-iingat niyo sa amin. Dalangin po namin ang pagsama niyo sa amin. Ito po ang aming panalangin, nagkakaisa bilang magkakapatid sa ilalim po ng kapangyarihan na matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pakikisalo sa gawain ng Panginoon. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. And if I'm breathing, then I ought to praise Him. 'Cause He put the breath inside of my lungs. And if I'm living, then I've got a reason to thank the Lord for all that He's done. Oh, come on, praise the Lord in His place. I open up my eyes, I'm thankful for this life. Oh, that you've given me. I look at what I have and not at what I don't.